Tumanaw na lang siya habang nakangisi. Nang silang dalawa na lang, ay saka naman tumayo sa Jake sa kinuupan nito at nakapamulsa ng humakbang palapit sa kanya. "Are you satisfied now?" he asked. Nakangisi naman siyang lumingon dito. "Yes, I am." "So, does that mean we're good now? You're not mad at me anymore?" Instead of answering, she just rolled her eyes and turned away. Ngunit bago pa siya makalayo ay mabilis na siyang hinabol ni Jake at hinuli sa bewang, diretsyong binuhat. "Gotcha, honey. Ibaba mo nga ako." "Give me a kiss first." Pilyo nitong sagot at nakangiti nang inilapit ang pisngi sa kanya. Gusto niya sanang sakali na lang dahil gigil pa rin siya pero napahinto siya nang may pumasok sa isip niya. Hanggang sa lihim na lang siyang napangisi and instead of acting annoyed, she wrapped her arms around his neck and gave him a kiss on the cheek. "There, happy now, my husband?" she asked sweetly with a smile after kissing him. But her smile slowly faded when she caught sight of Gavin standing near the fountain, discreetly watching them. Pero agad din itong iniiwas ang tingin nang makitang napatingin siya sa direksyon nito. Lumapad naman ang ngisi ni Jake sa natanggap na halik. "No, that's not enough, honey. I think I want you to reward me in bed, my queen." Pilyong pagkindat nito sa kanya at mabilis na siyang binuhat papasok ng mansyon. Nadaanan pa nila si Gavin kasama ng ilang tauhan bago sila tuluyang nakapasok ng mansyon. Nang akmang iaakyat na siya ni Jake sa stairs, ay agad niya itong pinigilan. "Honey, stop, please. Mamaya na lang. Medyo pagod pa kasi ako." Dahilan niya rito at kunwari ay sumimangot pa. Napahinto naman si Jake. "Pagod ka?" Nagkaroon ng pag-alala ang ekspresyon nito. "Masakit pa rin bang katawan mo? Is it because of last night?" "Oo, kago." Gusto niya sanang isigaw sa pagmumukha nito na may kasamang sampal pero mas pinili na lang niyang magtimpi muna. Ngumiti siya rito at iniba na lang ang usapan. "You know what? Mas okay siguro kung tutulong na lang ako sa mga maids para maganda ng dinner natin. Hayaan mong ipaganda kita, asawa ko." Napatitig naman sa kanya si Jake hanggang sa sumilay na ang munting ngisi. "Pero hindi ka naman marunong magluto, honey. You might end up setting the house on fire." Pangaasar na nito sa kanya. Sumama naman ang tingin niya rito. "Wala naman ako sinabi na ako magluluto. Tutulungan ko lang ang mga katulong sa paghahanda." Doon ay tumangutango na si Jake. "Alright, then prepare our dinner, honey." Hinalikan pa siya dito sa pisngi bago ibinaba na sa pagkakabuhat. Lihim na lang siyang napangisi at matamis pa itong nginitian bago siya dumiretso na ng kitchen. Pero hindi, nang nasa kitchen na ay hindi naman siya tumulong. Pinanood lang niya ang mga katulong sa pagluluto, kaya naman parang hindi na makakilos sa mga ito ng mabuti dahil nakatingin siya. Nakaramdam naman siya kaya napagdesisyonan na lang niya na tumayo na. "Prepare the dinner in the garden, manang." Bili na lang niya bago lumabas na ng kitchen. Umakyat na siya pabalik ng bedroom at nagbabad saglit sa bathtub para marelax ang kanyang pagod na katawan dahil sa pangyayari kagabi. Matapos magbabad ng ilang minuto ay tinapos na rin niya ang pagligo at agad na inayusan ang sarili. Isang golden mirror pala is flowing back cold dress ang napili niyang isuot. Saktong natapos siyang magbihis ay siyang pagpasok na ni Jake. "Hey honey, what a gorgeous lady," he exclaimed, his voice full of amazement and adoration as he took in her beauty. He quickly approached her and dropped his arms around her waist. "It's getting late. Where are we going?" She smiled warmly at him, gently caressing his cheek. "Dinner date in the garden outside our house. Honey, you should get dressed too. It wouldn't be exciting if I'm the only one all dressed up." "Oh," sambit na ni Jake, his face lighting up with excitement. "Alright, honey. I shall take a quick shower first." Isang halik sa pisngi pang ibinigay nito sa kanya bago nagmamadali ng pumasok ng bathroom. Napairap na lang sa Macy at lumabas na ng bedroom. Pagbaba niya ay nakita niyang lumalabas na mga katulong na may dalang pagkain. Mukhang kasalukuyan palang inihahanda ang dinner nila sa labas. Lumabas na siya ng mansyon at dumiretso na sa backyard kung saan nandoon ang garden. Ngunit pagdating niya sa madilim na parte ng isang halaman ay nagulat na lamang siya nang biglang may malakas na humuli sa bewang niya. Pero bago pa siya makasigaw ay sinalubong na ng mapangahas na halik ang labi niya. She was surprised.
Magpupumiglas pa sana siya pero nang maamoy niya ang pamilyar na pabango ay napangiti na lang siya at akman tutubo na pero siya namang pagbitaw nito. Oh, I'm sorry. I forgot about your lip injury. Anas ni Gavin nang biglang maalala na may sugat nga pala ang labi niya. Napangiti naman siya at napatingin na sa mukha nito kahit medyo madilim dahil hindi sila sakop ng ilaw gawa ng nakaharang na mataas na halaman. I've missed you so much, Gavin whispered, his voice filled with longing as he reached out to gently touch her cheek. Pero may paparating na katulong kaya naman bigla na lang niyang naitulak ng malakas si Gavin palayo sa kanya. Parang nabigla naman si Gavin na muntik pang matumba kundi lang tumama ang likod sa halaman. Pero hindi na siya nakapag-sorry pa dito at nataranta na siya na baka makita ng katulong kaya naman mabilis na siyang umalis at iniwan si Gavin ng walang paliwanag. Naiwan naman si Gavin na parang hindi makapaniwala at napatanaw na lang sa kanya. Gusto pa sana siya nitong habulin pero sumulpot na ang katulong na may dalang wine kaya nagkubli na lang ito sa halaman para hindi makita. Hindi naman mapigilan ni Macy ang makaramdam ng konsensya at gusto pa sanang bumalik pero dahil nakita na siya ng katulong ay wala na siyang nagawa kundi maupo na lang sa nakaset na table na may candlelight. Nagsali na lang siya ng wine sa glass at hinintay na lang ang kanyang asawa. Hindi nagtagal ay dumating na ito, suot ang black tuxedo at kasama pa isang lalaking tauhan na may dalang violin. Hey honey, Jake greeted her with a warm smile, planting a gentle kiss on her cheek before gracefully pulling out a chair and taking a seat. Kumain na tayo, nagugutom na ako. Ngiti niya lang dito at sinimulan ng islas ang steak niya sa plato, pero mabilis nang inagaw ni Jake sa kanya. Let me do it for you, honey. And slice dito para sa kanyang steak bago ibinalik din sa harap niya. Napangiti na lang siya and they started eating. Ang lalaking violinist ay marahanang pinatugtog ang dala nitong violin. Nakakamiss din pala ang ganitong dinner date natin outside the mansion, honey. It has been too long since we've shared an evening like this. Jake mused between bites, gazed fondly at her while she enjoyed her meal. Napakaganda mo ngayon, honey. I know, she replied nonchalantly, hanggang sa pareho na nilang itinaas ang kanilang wine glass at pinagbangga bago sabay na uminom. Moments later, tumayo na si Jake at naglahad na ng kamay sa kanya. May I have the pleasure of dancing with you, my beautiful wife? Macy smiled warmly. Sure, honey, she graciously replied, accepting his outstretched hand. Lumapad ang ngiti ni Jake at marahan na siya nitong isinayaw sa malamyos na tugtog ng violin. Ngunit kakasimula pa lang nila, sumayaw na bigla na lang bumuhos ang ulan. Oh, it's raining. Let's get inside. No. Mabilis niyang pinigilan ang braso ni Jake sa akmang paghila nito sa kanya paalis. Let's stay here. I love rain. Let's just dance on a rainy night. Kaya naman imbis na umalis ay napangiti na lang si Jake na agad na sumang-ayon at pinagpatuloy na ang marahan na pagsayaw sa kanya. Mula naman sa di kalayuan sa may halaman ay nakatayo naman si Gavin at pinapanood sila. Wala na rin itong pakialam kahit basang-basa na ang ulan. Honey, pagtawag sa kanya ni Jake. She responded, closing her eyes and leaning into his chest. Are you really satisfied for what you did earlier? She lifted her head to meet his gaze. Nasagot ko na yan kanina. Bakit mo tinatanong pa? Wala naman. Akala ko kasi maawain kang tao at madaling magpatawad. She raised an eyebrow. Huwag mo sabihing naawa ka sa babaeng iyon matapos ang ginawa niyang kahiyan sa akin. Jake let out a soft chuckle. No, it's not like that. I was just a bit surprised by what you did earlier. But as long as it satisfies you, then it's fine with me. She doesn't matter to me anyway. Great. She smiled playfully. And since I'm satisfied today, gusto kong umamin na rin sa'yo para malaman mo. Ang ano? Ngiting tanong ni Jake habang patuloy pa rin ang marahan na pagsayaw nito sa kanya. Nakayapo sa mga braso nito sa bawang niya habang siya naman ay nakayakap sa leeg nito. Ano yun, asawa ko? Na masarap pala talaga ang baway? Ngiting sagot niya at hinaplos na ang pisngi nito. Natutunan ko yun mula sa'yo, my husband. Or should I call you my master? Bahagya namang nangunot ang noon ni Jake pero nandoon pa rin ang ngiti sa labi. What do you mean, honey? Nanlalalaki ako. Nagtalik kami. Pero huwag kang mag-alala.
pangalan mo rin ang sinisigaw ko. Katulad ng kung paano mo isigaw ang pangalan ko habang nakikipagtali ka sa mga babae mo. Napahinto na lang bigla si Jake sa pagsayaw sa kanya at sa isang iglap ay nanlaki na ang mga mata nito. What the hell? She then nodded with a proud smile. Yes, it's true, honey. Everyone was dedicated to you. Doon ay bigla na lang siyang nabitawan ni Jake. Macy! Galit na sigaw nito sa kanya habang nanlalaki ang mga mata na parang hindi na makapaniwala. Hindi na mapigilan ni Macy ang matawa sa nakitang reaksyon ng asawa. Relax, teacher. Huwag mo namang sigawan ang estudyante mo. She teased, a mischievous grin playing on her lips. Ang sabi kasi nila, hindi raw makaka-relate ang isang tao hanggat hindi nila personal na maramdaman ang pinagdadaanan ng iba. Pero huwag kang mag-alala dahil isang lalaki lang ginamit ko. Kaso, binalik-balikan ko. Jake stood frozen, his mouth agape as if a bombshell had just been dropped on him, unable to fathom what he had just heard. Oh, what's the reaction, my husband? Hindi mo man lang ba ako papalakpakan dahil sa wakas ay natuto na rin ako sa'yo? She taunted. Parang nag-apoy na ang mga mata ni Jake. Kinagago mo ba ako? Tanong na nito sa kanya at hinawakan na siya sa balikat. Ask yourself, kinagago ba kita? She asked him back with a grin. Jake's whole body trembled with anger as he gripped on her shoulders, tightened. Hanggang sa bigla na lang siya nitong niyugyug ng buong lakas. Umayos ka, Macy! He shouted, his voice full of rage, echoing through the night despite the pouring rain. Ngunit imbes na matakot ay natawa lang si Macy. Tawa na punong-puno ng pangaasar. Maayos naman ako, honey. In fact, 3 years akong naging maayos. Ginampanan ng pagiging mabuting asawa sa'yo. Nagpakatanga ako sa kagaguhan mo. But not now. It's payback time. Sigaw niya sa asawa at buong lakas na itong itinulak sa dibdib sabay takbo. Macy! Galit na sigaw ni Jake na agad na humabol. Bawiin mo sinabi mo! Hindi ka nang lalaki! Ba't ko babawiin pa? I'm not a liar like you. Pabalik niyang sigaw at basta nalang inihagis ang suot ng high heels para makatakbo ng mabilis. Naghabulan na sila sa malawak na garden habang bumubuhos ang malakas na ulan. Don't try my patience, Macy. I know you're just saying that to provoke me. Halos pumutok na ang ugat ni Jake sa galit at nadagdagan pa ang inis dahil hindi siya maabutan. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Problema mo na yun. Muli niyang sigaw rito at tumakbo na papunta sa mansyon. Ngunit saktong pagdating niya sa bungad ng pinto ay naabutan siyang bigla ni Jake at malakas na nahablot sa braso at malakas na isinandal sa matigas na pader. Sino? Ha? Sinong lalaki mo? He's a Russian, but I won't tell his name. Hulaan mo na lang. She replied, still laughing derisively. Kaya naman sa sobrang galit ni Jake ay gigil na nitong hinawakan ng panga niya. Sabihin mo sa akin kung sino! Ngunit natawa pa rin siya at sinalubong lang ng mapang-asar ang mata nito. How does it feel? Are you happy now? Or does it hurt knowing I shattered your ego? I am your husband, Macy. But you don't truly know me. Hindi mo alam kung paano ako magalit. Gigil nitong pinisil ang panga niya. So don't provoke me. Bawiin mo na lang ang sinabi mo habang nakakapagtimpi pa ako. Bawiin mo ngayon din. Hindi ka nalalaki. Hindi naman niya mapigilan ang mapangiwi sa sakit ng paghawak sa kanyang panga. Gayon pa may ngumisi pa rin siya. Oh, well, sorry. Sorry if I ended up joining your game without you realizing it. She retorted with a sarcastic pout. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na wala na akong pinagsisisihan. In fact, I'm happy with him. Mas masarap kasi siya kaysa sa'yo. If you two were compared to fruit, he's perfectly fresh. Well, you're rotten and already sour. Doon natuluyang nang dilim ang paningin ni Jake at pagkabitaw nito sa panga niya ay isang malakas na sampal na ang pinalipad papunta sa kanyang pisngi. Her eyes widened in shock and disbelief. You dare to slap me? Fine, then I shall return the favor. She shouted and slapped him back. Macy!
Sigaw nito sa kanya at mananampal pa sanang muli pero nabitawan bigla ang kamay nito sa ere nang may pumigil. Don't hurt your wife, boss. It was Gavin. Nakasuot ng black shirt at basang-basa na rin ito ng ulan katulad nila. Bitawan mo ko, Gavin! Huwag kang makialam! Sigaw ni Jake at inagaw ang braso pero hindi ito niyaan ni Gavin at mas lalo lang hinigpitan ang hawak. You shouldn't hurt your wife, no matter what her mistake is. Umigting na ang panga ni Jake sa tauhan kaya naman umapila na sa Macy. Bitawan mo siya, Gavin! Huwag kang makialam sa amin! Away mag-asawa ito, hindi ka dapat nakikialam! Ayaw pa sanang bumitaw ni Gavin pero pasimple siyang umiling dito para iparating na ayos lang siya at kaya niya ang sitwasyon. Kaya naman sa uli ay wala nang nagawa si Gavin kundi bitawan ng kamay ni Jake at dumistansya na lang ito. Nang makawala naman ang kamay ni Jake ay hinablot na lang nitong bigla ang buhok niya sa bandang likod ng kanyang ulo dahilan para bahagya siyang mapatingala. Sabihin mo sa akin kung sinong lalaki mo, Macy! Ayoko nga! Ngisi niya lang dito at sinakal naman ang leeg nito gamit ang kanyang mga kamay. Halos hindi naman makahinga si Jake at nagsilabasan ng ugat sa sentido. Tingin mo ba hindi ko malalaman kung sino lalaki mo? Oras na malaman ko, nasisiguro ko na pupugutan ko siya ng ulo sa mismong harap mo. She's smart. Do it then. Yun ay kung mahahanap mo siya. But I doubt it. You didn't even catch me cheating until I told you. That means I am better at playing games than you. I defeated you without you even realizing it. She let out a mocking laugh to provoke him even more. Ika nga nila, attack your enemy from behind to eliminate them easily. It may not be fair, but at least you win. And that's all that matters. Nanginig si Jake at mas lalo pang nanlingas ang namumula ng mga mata sa galit hanggang sa hinila na siya nitong papasok na mansyon at kinaladkad paakyat ng stairs. Halos magkandara pa naman siya sa bilis at lakas ng pagkaladkad nito sa kanya. Ngunit nang nasa kalagitnaan na sila ng stairs ay bigla na lang napahinto si Jake at ipinilig ang ulo. What's wrong, honey? Is the drug I put in your wine starting to kick in? Napalingon na sa kanya si Jake. What do you mean? Hindi na nito natuloy ang tanong na bigla na lang bumagsak sa harap niya at tuluyan na siyang nabitawan. Muntik pa sanang gumulong pababa ng hagdan ng katawan, mabuti na lang at mabilis na napigilan ng paa niya. You asshole! Mas matalino naman pala ako kesa sa iyo. Natawa na lang siya at tinawag na ang mga katulong. Madam? Yes, ma'am? Pakipasok sa kwarto ang boss niyo. Umagsak na dahil sa kalasingan. Galit na galit si Jake at hindi na napigilan na magwala ng pagkagising kinaumagahan ay wala na ang asawa niyang si Macy. Naisahan silang lahat dahil pati ang kanyang mga tauhan na bantay sa buong mansyon ay nakatulog at hindi nakamalay. Isang babae pero natakasan kayong lahat? Mga hangal! Galit niyang sigaw sa kanyang mga tauhan na ngayon ay nakahilera sa loob ng mansyon habang pare-parehong nakayuko at kabado. Ganoon din ang nasa 14 nakatulong, nakaluhod habang nakayuko at nanginginig na sa takot dahil talagang galit na galit ang kanilang amo na si Jake na ngayon nagawa pa silang paputukan ng baril dahil sa galit. Hindi po namin alam na nilagyan pala ni Ma'am Macy ng pampatulog ang mga tubig at pagkain namin, sir. Nanginginig na paliwanag ng mayordoma. Talagang nakatulog kayo lahat? Ang dami niyo pero nautakan lang kayo ng isang babae? Muling sigaw ni Jake at naglabasa na ang ugat sa leeg dahil sa galit at gigil. Ikaw, Gavin! Bakit pati ikaw nakatulog at hindi nakamalay na tumakas na palang asawa ko? Kumain lang ako, boss, at nakatulog din pagkatapos dahil may pampatulog din pala sa tubig na ibinigay sa akin. Sagot naman ni Gavin habang kalmado lang na nakatayo sa isang tabi hanggang sa nagsalita na isang nanginginig na katulong nang sikuhin ito ng isang kasama. Ang totoo po niyan, sir. Gising po ako kagabi at nakita ko po si Ma'am Macy na bumaba sa kwarto na may hila-hilang maleta. Tinanong ko po kung saan siya pupunta pero huwag ko raw po siyang pakialaman. Napabaling na ang tingin ni Jake sa nagsalitang katulong at sa isang iglap ay mabilis siyang lumapit dito at malakas na hinablot ang buhok nito. Gising ka naman pala, bakit hindi mo pinigilan? Wala naman po akong kakayahan para pigilan si Ma'am, sir.
Naiiyak ng paliwanag ng katulong habang nakatingala na ang ulo. Mas lalo namang nanggigigil si Jake at patapon ang binitawan ng buhok ng katulong bago ito binigyan ng isang malakas na sampal na ikinabagsak na lang nito sa sahig. Mga wala kayong silbi! Isang babae lang pero natakasan kayo? Isang babae lang pero nauto pa kayo? Mga hangal! Mga bobo! Sigaw niya at nang paputok ng baril sa harap ng mga katulong na ikinasigaw ng mga ito sa gulat at ikinaiyak na lang. Pare-pareho lang naman tayong nauto, boss. Dahil nakatulog ka rin naman at hindi nakamalay kahit nandito ka. May nahoy na sabat ni Gavin. Isang masamang tingin naman ay binigay ni Jake. Magpabook ka ng ticket papuntang Moscow. Ngayon din. Alam ko na kung anong pinuntahan ng asawa ko sa Russia. Malamang, nandoon ang kabit niya na isang Russian. Magsisisi talaga lalaking yun oras na mahuli ko. Understood, boss. Dumating naman si Macy sa Moscow pero pagdating niya ay nagpabook din siya agad papuntang Auckland, New Zealand, and from Auckland papuntang Wellington. Hanggang sa wakas ay narating niya ang bahay ng kanyang kapatid na si Chanel sa Wellington. The house was large but looked somewhat abandoned as no one had lived there for a long time. Still, the interior was clean and everything was complete. Kaya lang pagdating niya ay inapoy naman siya ng lagnat. Kaya naman halos 48 hours siyang hindi nakabangon sa higaan dahil sa sama ng pakiramdam at nagpa-deliver na lang muna ng pagkain. Nang mawala na ang lagnat ay sa kanya naisipan na mag-grocery. 3 araw ang lumipas ay nakatanggap na siya ng chat mula sa messenger at sinabing parating na ito ng airport. Na-excite siyang bigla at agad na naghanda sa pagsundo. Isang simpleng outfit lang ang napili niyang isuot. Black baggy pants, white sleeveless crop top, and white sneakers. Hindi naman malamig kaya hindi na siya nag-abala pang magsuot ng coat or jacket. Riding a white Rolls-Royce Cullinan, she arrived at the airport and waited for almost an hour before the plane she had been waiting for from Tokyo, Japan, finally landed. Ilang sandali pa ay natanaw na niya ang lalaking hinihintay niya. Hila-hila na nito ang isang itim na maleta. He was dressed in an old money outfit, a white polo shirt, beach trousers, and polished brown shoes with a white cap on his head, making her almost fail to recognize him. Calvin! Pagtawag na niya rito. Unti-unti naman itong napahinto sa paglalakad nang makita siya. Their eyes locked from a short distance, and as Gavin recognized her, he dropped his suitcase and opened his arms wide, a warm smile spreading across his handsome face. Doon naman siya tuluyang napangiti at wala nang inaksaya pang oras dahil mabilis na siyang tumakbo. Gavin enveloped her in a tight embrace, lifting her out her feet. They embraced each other like lovers who had been in a long-distance relationship for too long. She wrapped her legs around Gavin's waist while her arms clung tightly to his neck, and Gavin held her securely around the waist, hanggang sa pareho na lang silang napangiti nang mapatingin sa isa't isa. I thought you wouldn't come. Panguso na niya kay Gavin at inalis na ang suot nitong cup. I've missed you so much, he replied softly, his eyes filled with admiration and longing. The feeling is mutual, she responded, surprising him with a quick kiss on the cheek. Para namang nag-blush si Gavin na mas lalong lumapad ang ngiti at hindi na siya nito hinayaan pang makababa sa mga bisig nito dahil binuhat na siya palabas ng airport. Hanggang sa nakasakay na sila sa car at si Gavin na ang nag-drive. Pero kahit lula na ng tumatakbong sasakyan ay magka-holding hands pa rin sila habang may ngiti sa mga labi. I'm sorry pala kung naitulak kita nung gabing iyon. She apologized, breaking the silence. I thought you didn't want me anymore. That you had reconciled with him. Sagot ni Gavin na parang sandali pang lumungkot ang boses. No way. That won't happen again. I'm not the old Macy anymore. She rolled her eyes playfully, flashing a mischievous grin. Because I'm Gavin's Macy now. She added, leaning in quickly to give him a kiss on the cheek. Right? Mr. Suarez? She teased after planting the kiss. Bahagyan nang natuwa si Gavin at malapad na napangiti. Yeah, of course. You're mine now. And I'm only yours. Macy just giggled and bit her lip,
hanggang sa dumating na sila sa house at tuminto na ang kotse sa garage. Bumaba si Gavin at pinagbuksan pa siya nito ng pinto pero pagkababa niya ay agad naman siya nitong hinapit sa bewang papunta sa katawan nito. Their eyes met once again, locking in an intense gaze. "I barely slept for 3 nights, thinking about you," Gavin whispered, his voice laced with longing and affection as he gently caressed her cheek. "I missed you terribly." She smiled at him, wrapping her arms around his neck. "I am here now, fully present and devoted to you." Gavin's lips curled into a smile at her words, hanggang sa bumaba na ang tingin nito sa kanyang labi at doon na ito napalunok na tila biglang nauhaw at natakam. "Mabuti naman naghilom na sugat sa labi mo," he commented. "Yeah, you can kiss me as much as you want now." She teased playfully. Doon na siya, hindi na natiis pa ni Gavin na tuluyan na nitong sinakop ang labi niya. Hindi naman na siya nagpatalo at agad din tinugon ng buong puso ang labi nito. Gavin lifted her without breaking their kisses, and she automatically put her legs around his waist and proceeded to kiss him fiercely. They entered the house as their bodies pressed tightly together, lips locked in a deep, fiery kiss that spoke of raw desire. Their hands roamed freely, breathless and desperate, as if they were ravenous for each other's touch and unwilling to be apart for even a second. Every kiss was deep, every touch more desperate, as if they had waited far too long for this moment, and now nothing could stop them. When they entered inside the house, Gavin gently pinned her against the closed door and finally broke the kiss just enough to let her catch her breath. But their lips were still touching breaths, rugged and heavy, hearts pounding in sync as their eyes locked, both burning with undeniable desire and longing. The tension between them flared like fire, ready to devour them whole. Paus na nagsalita si Gavi ng salitang Japan. Napakurap naman siya dahil walang naintindihan ni Katiting. "I'm sorry but I don't understand. Could you please say that in Tagalog or English so I can comprehend?" A mischievous smile played on Gavin's lips. "I prefer you not to understand it, sweetheart." Napasimangot na siya. "Loko ka, pinaglololoko mo lang yata ako eh." Natatawa na niya itong hinampas sa balikat. Natawa na rin si Gavin hanggang sa sunggaban na lang nitong bigla ng halik ang kanyang leeg na kanya namang ikinabungisnis dahil bigla siyang nakiliti. Pero bigla na lang na may malakas na tumikim dahilan para mapahinto silang dalawa ni Gavin. At sa kanilang paglingon, ganoon na lang ang gulat nila nang makita kung sino ang tatlong tao na nakaupo sa couch at nakatingin sa kanilang dalawa. "So, it's him?" Ngisi sa kanya ni Chanel na siyang nakaupo sa couch kasama ang dalawang bodyguard nito na sina Peter at Michael. "Why are you here?" Hindi makapaniwala naman yan tanong dito at mabilis na bumaba mula sa mga bisig ni Gavin. "This is my home. Am I not permitted to visit?" Chanel replied, arching an elegant eyebrow. "I mean, you surprised me. I wasn't expecting you to come, especially when you knew I'd be here." Natawa naman si Chanel. "As your sister, I'm here out of concern. I wanted to meet the man you've chosen to ensure you are making the right decision. At ngayong nakita ko na, masasabi kong pwede na." Pinasadahan pa nito ng mapanuring tingin si Gavin. "His name is Gavin." "Yeah, I know." Mabilis na sagot nito at muling umisi. "He serves as your husband's right-hand man, if I'm not mistaken." "Yes, ganoon na nga." Chanel smiled. "Congratulations, dear sis. You'll finally listen to my advice. Look at you now. I can see the happiness written all over your face." Napangisi na lang si Macy at napaikot ang mga mata sa kapatid. Hindi na siya sumagot pa at hinila na lang si Gavin paakyat ng stairs. Dinala na papasok ng suite room. "This is my bedroom, Gavin. Pero kung gusto mo ng privacy, pwede ka naman pumili na ibang room," she said as they entered. Niyakap naman siya ni Gavin sa bewang mula sa likuran. "That's exactly why I'm here. To be with you, not to sleep in another room," he replied, planting a sweet kiss on her cheek.
Macy's cheek flushed as she smiled. All right then, dito ka nalang matulog. She answered, biting her lower lip. With a gentle touch, she removed his arms from her waist and turned to face him. Sige na, magpahinga ka na muna. I'm sure you're tired from your flight. But before she could step out of the room, he quickly pulled her back, his arm wrapping firmly around her waist. Samahan mo ako magpahinga. He murmured, his voice soft yet commanding. Bago pa siya makasagot ay binuhat na siya ni Gavin at dinala sa taas ng malambot na kama. As they lay down, Gavin wrapped his arms around her, and she instinctively snuggled closer, seeking warmth in his embrace. Walang anumang salita na niyakap lang nilang isa't isa, both sighing a deep relief breath as if they could finally breathe freely now that they were together again.